Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan natin mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So ito, pag-usapan lang po natin itong nangyaring press conference po ni VP Sara kung saan inatake niya si Pangulong Bongbong Marcos. So may mga statement siya doon na tungkol nga dun sa relo, 'di ba, na sabi nga niya nung hindi binigay ni Pangulong Bongbong Marcos yung relo niyang hinihingi nung kadete, gusto daw niyang pugutan ng ulo si President Bongbong Marcos at saka dun sa statement niya na plano niyang hukayin or huhukayin niya yung mga labi ni dating presidente Ferdinand Marcos Sr. at itatapon niya sa West Philippine Sea. So, maraming nag-react na mga bata ni ni Tambi, mga sip-sip kay Pangulong Bongbong Marcos. So maraming nag-react tungkol dun sa mga statement ni BP Sara at sinasabi nga nila na mukhang wala na raw sa katinuan ang ating Vice President dahil hindi raw yung kayang sabihin ng mga normal na tao, especially Vice President na sinasabi nga nila na second highest official ng gobyerno natin, magsasalita ng mga ganong klaseng pagbabanta or mga medyo sarcastic nga daw na mga statement. Pero dahil nga siyempre tao lang din naman si BP Sara, siyempre napupuno rin. So, mukhang kakasahan ni BP Sara yung mga hamon sa kanya nung mga mambabatas, particular yung mga bata ni Tambi na magpa-test daw, magpa-konsulta sa doktor, sa mga professionals, itong si BP Sara. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede pong pakipindot mo muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitan to kung paano po sinagot or tinanggap ni BP Sara yung hamon ng mga mambabatas natin na mga bata ni Tambi. So panoorin po natin. Payag si Vice President Sara Duterte na sumailalim sa neuropsychiatric at drug test sa isang kondisyon. Nais ng Vice Presidente na magpa-drug test din ang lahat ng mga tatakbo sa Kongreso sa susunod na eleksyon at gawin ito ng naka-live sa TV. Ito'y kasunod ng panawagan ng ilang mambabatas na magpa-psychological assessment ang pangalawang Pangulo matapos ang mga mabibigat na pahayag nito noong Biyernes laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I will do 2 tests, neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug. Pag kinol na nila, okay na tayo. Hindi pwedeng 3 months after kasi hindi magdodroga yan ng 3 months tapos na yung testing nila. So dapat ngayon na. Ngayon na. Magpa-drug test tayong lahat. So yun, kumasa po si BP Sara sa hamon ng mga bata ni Tambi na magpa-test si BP Sara. So ang banat niya rin naman dito, yung balik niya, dapat sila rin magpa-drug test. So, hindi lang basta-basta drug test na after 3 months. So, on the spot at kailangan hair follicle. So, hindi lang naisama rito pero ang request dito ni BP Sara, naka-live, tapos hair follicle yung kukuning sample para sa drug testing. Kailangan lahat ng mambabatas lalo na yung mga young guns kasi yung mga may init sa kanya yung mga young guns daw ng Kongreso yun yung talagang mainit na mainit kay BP Sara. So pati na rin yung mga tatakbong kongresista kailangan magpa-drug test. Kasi yan yung iniiwasan lahat ng mga ng mga kandidato na kasi 'di ba kahit ang Korte Suprema sinabi na rin naman na hindi required na magpa-drug test yung mga tumatakbong kandidato kasi parang
Hindi yun ano ng batas natin, unconstitution daw. Pero dahil dito sa gusto nila na magpa-test si BP Sara, dito mauobliga sila na magpa-drug test para lang sagutin yung sinasabi nila na kumonsulta sa doktor itong si BP Sara. Ang tanong, kakasa kaya itong mga mambabatas natin kung lahat ba yan kakasa? Siguro meron diyang kakasang iilan, pero marami dyan sigurado hindi kakasa. Dahil magkakabukuhan. Siyempre, pag nagkabukuhan, itong mga mambabatas natin, siyempre, masisira yung kailang mga pangalan sa kailang mga constituent at baka hindi sila iboto. Sayang nga naman yung nakukuha nilang biyaya dyan sa pagiging congressman. Sabi nga 'di ba ni Congressman Pulong Duterte, every hearing bayad yung mga yan. At ang bayad dyan sa mga kongresistang umaatin dyan sa mga hearing-hearing na yan, kapresyo raw ng mga Rolex na relo. So sayang nga naman kung masisira yung pangalan nila, kung kakasahan nila yung sinasabi ni BP Sara, maraming biyaya yung mawawala sa kanila. Diba? So, malaki yung posibilidad na hindi kumasa lahat ng mga young guns, lahat ng mga kongresistang tatakbo o mga re-electionist sa mga posisyon nilang congressman. Dahil siyempre matatakot yung mga yan na malalaman na sila gumagamit. Kasi marami ng mga nagsasabi na siguro malaking porsyento sa mga mambabatas natin mga gumagamit daw. So, hindi lang yung mapatunayan dahil nga hindi naman ni-require ng COMELEC, ng batas natin, na yung mga tatakbo sa mga elected official, required na magpa-drug test. Kahit nga, di ba, nung nakaraang presidential election, tandaan nyo, naghamunan na yung mga tumatakbong presidente. Pero, nangyari, nag-voluntary na lang sila magpa-drug test. Pero, si Bongbong Marcos, nagpa-drug test. Tama naman, nagpa-drug test sa St. Luke's. At pili lang yung gusto niya ipa-drug test. Doon nga lang natin nalaman na kapag nagpa-drug test ka pala, pwede palang sabihin mo lang kung anong substance yung gusto mo ipa-drug test. Kaya nga, di ba, nagkaroon ng ingay sa Senado na magkaroon ng mandatory drug testing at dapat hair follicle. Pero hindi yun kinasahan ng mga mambabatas natin dahil nga magkakabukuhan. So, doon din natin nalaman na sa St. Luke's doon nga sa St. Luke's nagpa-drug test si Bongbong Marcos at nalaman nila ng mga senador na pinili lang pala o ang sinabi yata doon, kung di ako nagkakamali, ang pinadrug test ni Pangulong Bongbong Marcos ay shabu. Pero ang sinasabi nila na ang ginagamit daw ni Pangulong Bongbong Marcos, base na rin dun sa lumabas na video, di ba, nung nakaraang SONA niya, na may sinisinghot si Pangulong Bongbong Marcos na siya daw yun, yung nasa video na yun. Yung sinisinghot daw niya mahiwagang cocaine. So, hindi yun yung hindi yun yung pinatest ni Pangulong Bongbong Marcos. Kumbaga, iniwasan niya. Ang pinadrug test niya lang is yung sample lang ng shabu. Kasi doon nga lang din natin nalaman na pwede palang ganun, na magpapadrug test ka pero yung substance lang na gusto mo yung ititest lang. Kasi, di ba, pagkakaalam natin, sabi nga ni Senator Bato de la Rosa, ang pagkakaalam natin, kapag nagpa-drug test ka, lahat ng substance, lalabas na doon. Yung pala, pwede na palang i-segregate na itong substance lang yung gusto mo i-test, yung iba, wag mo niyang isama. So, kumbaga, nagkaroon tayo ng pagdududa ngayon doon sa drug testing na ginagawa, lalo na, di ba, pag kumukuha ka ng lisensya, nag-renew, di ba, may drug testing doon. So, kinukuha ka ng urine sample. So, hindi natin alam ano ba yung tinetest doon o ano ba yung hinahanap doon sa sample na yun. Dahil nga sa ginawa nga ng St. Luke's, na pwede palang iwasan or pwedeng kung ano lang yung gusto mo. So, nagkaroon tayo ngayon ng pagdududa. Hindi mo siguro pagdududa, pero ng pagtataka lang na
paano yung mga urine sample na kinukuha para sa drug testing? Paano nila dinedetect kung ano yung substance na meron kang tinik sa katawan mo na illegal, 'di ba? Kasi nga sa St. Luke's kumbaga nahihimay nila. Kung doon ibig sabihin hindi nahihimay yung mga sample dahil nga kumbaga walang particular na substance yung hinahanap. So medyo nagkakaroon tayo doon ng ng parang kaba. So dito maganda yung sinasabi ni VP Sara rito na lahat ng mga mambabatas na tatakbo magpa-drug test at kailangan hair follicle on the spot at merong naka-live coverage ng TV or ng media para walang lusot. Siya willing na willing, 'di ba? So antayin natin, yan ang aantayin natin kung yung mga mambabatas natin ikakasa dito sa ni-request ni VP Sara bago siya magpa-neuropsychiatric at drug testing. So abangan po natin yan. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.